Ito ng gusto, minahal ko ng gusto ang character ko, ang hirap makawala. Para nagtitaping na ako ng lolong pero nasa green bones pa rin yung katawan ko, but you know, it's all worth it talaga. Ano feeling mo? Kumbaga like si Dennis, dati nung pumasok ka, Dennis na yan, di ba? Di ba sa GMA? Nag-release na. At ngayon, ano kayo? Same billing, same... Wala pa rin ano? Parang hindi pa rin po siya, parang hindi pa rin po lahat siya pumapasok sa akin. But, you know, nakaka-humble lalo. Kasi parang yun naman po yung mga dati kong pinapangarap lang doon. Nangangarap ako makatrabaho sa Kuya Dennis or yung mga tinitingala ako mga artista. And then ngayon, magkasama na kami sa pelikula at parehong bibida sa isang pelikula. It's parang grabe. Masabi ko na sulit lahat ng mga hirap, pagod, lahat ng mga sacrifices, lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Parang sobrang sulit kasi alam ko yung hirap na pinagdaanan ko kaya hindi ko iti-take for granted lahat ng mga nangyayari sa akin. Sabi nga nila, dito sa bakuran ng GMA, parang ito na talaga may important talaga. Hindi man, like sabihin niya, kaya kami lolong part ko dahil ikaw lang daw nakatalo kaya Coco Martin in terms of rating. For me po kasi, ever since nagsisimula pa lang ako, galing ako sa Protege, hindi talaga ako tumitingin sa kompetisyon. Parang ako, simple lang po hangarin ko at alam po ng Panginoon Diyos, alam niya kung bubuksan na yung puso ko. Ang gusto ko lang talaga ay makagawa ng mga proyekto na makabuluhan kung saan makakapagbigay po ako ng inspirasyon sa mga tao, lalo-lalo na po sa mga kabataan. Ganun lang po kasimple. Yung competition po, inahayaan ko na lang po yung mga tao po ang gumawa niyan, pero sa akin, malinaw po sa akin na hindi po yun yung goal ko, hindi yun yung hangarin ko. Kasi mulat noon pa man, sila po yung mga tinitingala ko mga artista. So hindi ko po sila titignan bilang mga kalabang ko sa buhay. Ruru, anong pinaka... Siguro ang masasabi ko, iba na yung mga projects na ginagawa ko. Of course, yung mga dating gusto ko lang bilhin na hindi ko ma-afford. Ngayon, nabibili ko na po, nabibigyan ko po yung pamilya ko ng mas magandang buhay. I guess, at the end of the day, yun lang naman po yun eh. As long as nakakatulong ka sa pamilya mo at nakakapagbigay ka ng inspirasyon para sa marami, parang that's the goal, that's the dream. Ano kayang nabili na yan na hindi mo nabili dati? Marami. Like, for example, syempre, yung mga damit or yung mga sasakyan, bahay, parang lahat po nang yan, pangarap lang po namin. Dati nakikitira lang po kami, dati palipat-lipat kami ng bahay. And then ngayon parang, you know, nakabili na po kami ng lupa para po sa pamilya ko. Hindi pa rin siya talaga pumapasok sa akin lahat totally, but you know, ang focus ko right now is, you know, bigay po lahat ng aking makakaya sa lahat ng projects na pinagkakatiwala sa akin at patuloy na makapagpasaya at makapagbigay ng inspirasyon sa mga tao. Ganun lang kasi. Best birthday gift. Best birthday gift. Birthday gift. Siguro, ito na lahat ng nangyayari. Green Bones, Lolong, parang this year nakagawa po ako ng 2 teleserye, tapos isang pelikula. Parang hindi po, parang hindi siya sumagi dati sa utak ko. Pero ngayon nangyayari at bukod po doon, syempre, yung mga mahal ko sa buhay na nandyan, pamilya ko, mga kaibigan, mga katrabaho, lalo-lalo na po si Bianca. Last na lang reaction mo sa post ni Bianca kanina sa Instagram. Sobrang kinilig ako. Grabe yung video, Kinilig talaga ako kasi, you know, tagal na namin dalawa, magpipitong taon na rin kami. Pero yung pagmamahalan at suporta sa isa't isa parang nandun pa rin. At masabi namin parang ganun siguro kami ngayon, parang nakatuto kami sa kung paano po namin mapupush yung isa't isa doon sa pagtupad ng mga pangarap po namin. May lote ka na rin para kay Bianca. May lote na rin kayo. Ay, siyempre, yan po ang mga susunod na mga plano po natin. But sa totoo lang, ang dami na po namin mga plano together. Ang dami na rin namin ng mga nagawa together. Like may mga businesses na kami na magkasama. But siyempre ako sa ngayon, pondo-pondo lang muna kami. And then eventually, you know, for me kasi siya na talaga yung nakikita kong taong gusto ko makasama habang buhay. So
ang tadhana na lang po talaga makapagsabi kung kailan po mangyayari ang, masasabi kong kami na talaga sa isa't isa at ikakasal kami. Meron tayong green bones. Parang yun yung maging simbolo na naging mabuti ka ng mga panahon na bubuhay ka pa. So, napakaganda nga nila na na-connect po sa pelikula at syempre, parang hindi na rin kami mapaghintay na mapanood nyo dahil ang hirap sa totoo na magsalita dahil parang konting detalye lang na masabi namin, maaaring ma-spoil na po agad namin yung storya. Yun, ako naman po, hindi ko alam kung talagang may scientific evidence na naging mabuting tao kapag ikinakit ka ng mga green balls sa kanyang mga labi. Pero sa pagkakataon to, hindi lang dahil may pelikula kami na green balls ang dahilan. Parang gusto kong maniwala dahil dun sa paniniwala na yun, parang magsisilbi na reminder na kumuha ka palagi ng mabuti para maka-achieve ka ng ganito. Nagkaroon ka ng green balls pagka makabilang buhay ka na. And sa tingin ko, napakagandang reminder yun para maging magandang halimbawa palagi, gumawa ka ng mabuti. At yun naman, speaking ko lang tuloy tungkol sa pag-asa. Naniniwala ako na importante na bigyan palagi ng pag-asa yung isang tao na gustong magbago dahil syempre gusto niya ituloy lahat ng mga pagkakamali niya. And yung mga tao kasi market din para sa mga kamalian at mali desisyon sa buhay. So sa tingin ko, napaka-importante na lagi silang bigyan ng pagkakataon na magbago. And kahit ilang beses pa, hindi lang once or twice, basta nasa loob nila na gusto nilang gawin mabuti yung buhay nila, bigyan natin yung pagkakataon para magbago. Okay, parang mahirap. I'm sure si Kuya Dennis, ibang-ibang Dennis Trillo yung mapapanood niyo po sa pelikula na ito. Napakarami na po mga pelikula at mga programa na talagang tumatak sa puso't isipan ng bawat Pilipino. But I guess in this project, makikita niyo yung puso. Makikita mo kung gaano niya kamahal yung ginagawa niya. Maraming mga pagkakataon, actually never kaming nag-uusap sa set. I mean, mabibilang ka lang sa dahil. Pero kasi siguro nakikita ko rin kung paano yung preparation niya in every scene sa ginagawa namin. So somehow inaaral ko rin kung paano siya mag-prepare, paano yung proseso niya bilang isang aktor. At mula doon parang hoping na makakuha ko ng ilang mga techniques mula kay Kuya Dennis. But makatrabaho at makasama siya sa isang eksena, isang karangalan para sa akin. And I'm sure maraming mga tao ang bibilib sa kanyang pinakitang talento sa pelikula po nito. Ayun, thank you Mr. Ruro Madrid. Ako naman po, never ako talaga umasa na kahit sa isang bagay na gagawin ko. Pero pakiramdam ko, winner na ako dito dahil makasama pa lang itong award-winning team na to. Mapabilang pa lang sa proyekto na to, buhayin yung mga characters na nandito sa napakagandang script na nabigyan ni Mr. Pakiramdam namin, winner na kami, and doon pa lang talagang walang talo na talaga. Siguro yung mga awards magiging bonus na lang, pero ngayon pa lang pakiramdam ko pa lang. Okay, thank you. Dulo! Oh my God! Wag dyan! Sa badang... Ay, no! No! Sige, ako nang babasa. Wala pong kinalaman dito. Nababasa ng po ako. Ang nanalo ng 50-inch flat screen TV mula sa Tempo, Neil Ramos. Ay, wow! Si Neil! Okay lang sila. Hindi rin yung doon. Okay. At bago po tayo magtapos, gusto po natin humingi ng
and final words and message. Yay! Thank you so much, Hannah. And also, as promised, we will now give away the prize for the best green attire this afternoon. So, kanina habang busy po tayo sa mga Q&A natin, nalilibot na yung ating mga mapagmansyag ng mga madami, mga producers ng Green Loans para pumili ng winner. So, sino po kaya ang nanalo ng ating best? May we ask the cast members to settle down for another group picture, please. Samantalang sila hindi invited. May we ask, yes, all the executives, Miss Anne, Sabi ko, maka-interview na